Tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pitsa 3 sa buwan sa Nobyembre. Unang panagkita nato karong buwan na sa Nobyembre tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimentod sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya karong adlaw, attorney, paningkamutan gyud nato nga mahinabi nato ang representante no sa Pag-asa Mactan tungod sa aning nagsingabot nga bagyo nga posibleng musud gyud mabati sa Sugbo mga karong gabi na, no. Unya in fact ang daghan kaayo tibuok Cebu naka-red alert na, unya nakasud sa Philippine Area of Responsibility over the weekend. Napansadi pa ato sa unahon pagpadangat ato ang front pages atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Storm Tino threatens quake-ravaged north. Sa Super Balita, Y-Class C tungod sa bagyo. Sa The Freeman, strong winds and rains today. Cebu braces for Tino as Pag-asa warns. Sa Banat News, Tino nagdalag kusog nga hangin, mga klase gisuspenso, mga LGU nangandam. Sa Philippine Daily Inquirer, Canada fifth ally to ink defense deal with the Philippines. Sa The Philippine Star, Marcos says ICI standing on solid legal ground. Sa Manila Bulletin, Marcos back from fruitful APEC participation. Ug sa Tempo, Tino's here. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik atong mga paghisgot-hisgot ug ang ato ang weather update atong paningkamutan. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu,
for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu. Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Padayon lagi atong pag-monitor closely aning bagyong Tino, partner no, nga nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ug nahimon ang severe tropical storm as of this time, partner. Unya atong gipaning kamutan attorney nga ma-contact na to ang Pag-asa, which is also understandable, no? I'm sure a lot of people are trying to reach them. Lakip na sa batong mga kauban nga mga tigbalita. But so far, sa ilang latest post, as of 2 minutes ago, ang Pag-asa niluwat na sa Tropical Cyclone Bulletin number 5. Kabahin aning Tino, no? Bagyong Tino. Niya issued kaganinang alas 8 sa buntag ug nagpadayon kini matud pa nga move west-southwestward ug karon nagkaduol na sa typhoon category. But what worries me, attorney, is that even karon nga wa pa siya na hingpit na tong nabati, nakaisa na ang signal number 3, number 2 and number 1 sa pipila ka bahin, no? So ang uban man gay di kaabot sa point nga mahimog yung signal number 3. So sa pagkakaron as of 7 AM, ang sentro ni ini na ako no matud pa sa 360 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. So duol-duol na siyuta kay distansya na lang man from Giwan, Eastern Samar. Sa pagkakaroon niyang maximum sustained winds is 110 kilometers per hour near the center ug doon na ni gikusgon nga 135 kilometers per hour. So murag nagkaduol, nagkakusog sad siya, attorney. Unya ang katong Odette was unsa toy gikusgon atong Odette was ang Odette, partner nga kuan ang iyang 195, no? Ang gawas man diri, partner, mga 200 ka pinpod. 280 ang iyang sustained gusts. Pagbugso na niya. Pag-igo na gyud niya. But kani, I hope lang, kay kani manggod sa atong nahibawan sa kataod-taod na sad nato aning trabaho, bisag ita taga Pag-asa, but masabta na to nga every area nga matugpahan ani niya, doon na gyud tay ma-expect nga changes, which also means nga every dagat, body of water, pwede sad siya makakuha og murag energy ba. Depending on the temperature of the water, kung warm ang water, doon na say tendency nga mura siya ma-fuel into to getting stronger. There are instances also nga maigo siya landmass, muhinay siya, but there were instances also in previous nga typhoons nga maglayat-layat. So kani wa pa takaybaw aning Tino ug unsa iha, but sa pagkakaron 110 kilometers per hour near the center with gustiness of up to 135 kilometers per hour. So ning tungura, niya na gyud atong nakontak gikan sa Pag-asa Mactan atong dawaton karon ang atong latest weather update gikan ni Ma'am Van Sabeliano. Ma'am Van, good morning. May buntag sa tanang mga tigpaminaw.
Mao kini atong latest weather tropical cyclone bulletin number 5 para sa bagyong si Tino. Ang bagyong si Tino kay nagpadayon gihapon niya siya sa pag-irog west-southwestward ug karon padung na niya siya sa usa ka typhoon category. Ug ganinang alas City sa buntag ang bagyong si Tino kanaan na niya siya nahimutang sa may 360 km silangan sa Giwan, Eastern Samar. Ug na siya coordinates nga 10.6 degrees north ug 129.0 degrees east. Ang bagyong si Tino kay nani siya kakusgon sa hangin nga 110 km per hour dito to sa tunga ug pag-unos na moabot og 135 km per hour. Si bagyong Tino kay nihinay na ni siya, nahimo na lang iyang movement around 25 km per hour sa direksyong west-southwestward. And expected lang gihapon nato na ang bagyong si Tino is mo abot gihapon siyang typhoon category na magpadol ni siya dinhi sa Eastern Visayas and possible ni siya nga mo landfall either dito sa Dinagat Islands, Leyte or sa Eastern Samar either this midnight or early tomorrow morning. And nagyapon tagi pang issue nga mga tropical cyclone wind signal. So signal number 3 dito ron sa southeastern portion sa Eastern Samar. Samtang dito sa Mindanao, signal number 3 sa Dinagat Islands ug sa Siargao and Bukas Grande Islands. Signal number 2 ang giisa karon sa central ug southern portion sa Eastern Samar, central ug southern portion sa Samar, Tibok Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, northeastern portion sa Negros Occidental, ug ang northern ug central portion sa Cebu. Lakip na ni ang mga munisipyo sa Pinamungahan, Liloan, Cebu City, Consolacion, Danao, Bourbon, Carmen, Daan Bantayan, Tuburan, Bogo, Tabogon, Sibunga, Naga, Lapu-Lapu, Karkar, Mandaue, Katmon, Minglanilla, Toledo, Cordova, Compostela, San Remigio, Balamban, Dumanhog, Aluginsan, San Fernando, Asturias, Barilim, Medellin, Sugod, Tabuelan, ug ang syudad sa Talisay. Pila po sa diay ang Bantayan Island ug ang Camotes Island. Samtang signal number 2 and turon sa the rest of Surigao del Norte, ang northern portion sa Surigao del Sur, ang northeastern portion sa Agusan del Norte. Samtang signal number 1, dito ron sa Luzon, sa Sorsogon, Masbate, Albay, southern portion sa Quezon, south portion sa Marinduque, Romblon, central ug southern portion sa Oriental Mindoro, central ug southern portion sa Occidental Mindoro, Cuyo ug ang Calamian Islands. Nini sa Visayas, signal number 1 sa northern Samar, the rest of eastern Samar, the rest of Samar, the rest of Cebu Island, Siquijor, Negros Oriental, the rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, ug ang Antique. Samtang sa Mindanao, kay signal number 1 sa the rest of Surigao del Sur, ang northern ug central portion sa Agusan del Sur, ang the rest of Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental ug ang northern portion sa Bukidnon. And mao na siya ang para sa atong hangin samtang para sa ato ang heavy rainfall outlook is possibly gyapon dinhi sa Cebu is mag-expect for today within the 24-hour period na moabot ta og around 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Samtang ugma is mag-expect nga mga pag-ulan dinhi sa Cebu is moabot siya more than 200 millimeters. O mao kana nga atong latest weather update para sa bagyong si Tino ug ang sunod nato na update is karong alas 11 sa buntag. Mao kana tanan gikan dinhi sa Pag-asa Visayas DOST, Vian Sabiliano. May buntag. Good morning, Miss Van. Nami mga pipila ka follow-up lang nga question, Miss Van. No? Unsay masinati sa mga lugar nga maisa sa signal number 3, number 2 ug number 1 aron makapasabot sad ta sa ato mga viewers, Miss Van. Pagkakaron ang imong giingon nga signal number 3 mao ang Dinagat Islands ug Siargao and Bukas Grande Islands didto ni sa Surigao del Norte. Nya murag majority of diri sa Visayas naa sa signal number 2. So unsay ma-expect namo nga weather in the next 24 to 48 hours, ma'am?
For the next 24 hours, sa katong na-issuehan og signal number 2, is actually may expect dag hangin na moabot og 62 to 88 km per hour. So kani siya mura ka ani gasakay o kung naka-experience mo, gasakay mo ka ng sakyanan na paspas kayo dito sa may SRP. And possible ani, ang iyang potential impact sa ani is nani siya sa may minor to moderate threat to life and properties. Well, for the signal number 1, is possible ta nga maka-expect og hangin nga maabot 39 to 61 km per hour. Ang iyang kakusgon sa hangin is mura ka naggasakay og kanang motor. So kani siya actually ang signal number 1 within mag-expect man tani within 36 hours. And iyang potential impact sa ani, this is minimal to minor threat to life and property sa ni sir. Yeah, nag-mention sad ka ma'am nga nihinay ang ihang dagan to 25 kilometers per hour na lang. Unsa man ni ma'am, is this a good thing or a bad thing kung mohinay ang movement sa bagyo? Unsa kay to balihok sir? Niingon man ka nga nihinay siya kay ingon ka ang iyang speed is 25 kilometers per hour na lang. So unsa man ni siya? Kung mohinay ma'am, mas dako, mas widespread ba ang iyahang expected nga devastation or unsa man, mas dali siya malusaw? So regarding sa kaniyang speed sir, sa pagkakaroon sir, kay napamani siya sa dagat. So hinay pa man siya, pero kada generally 25 to 30 is considered gihapon siya nga paspas gihapon ni siya nga dagat gihapon sa bagyo. So kung mayuna na gyapon na tong range, dali rin na siya moagi. So most probably di kay siya ingon ana kadako devastation, pero ang iyang pamgug kakusgon sa hangin karon, if possible man siya nga moabot siya og typhoon category before siya mo landfall. So more or less gihapon sir, dako gyapon ni siya og kanang dako gyapon ni siya og impacts or mga pwede maguba, pero since kay nang paspas man ni siya, dili kay siguro maralig siya kanang igulan siya ni agi lang gyud ana sir. Kung maka-remember mo ni Yolanda, si Yolanda is mga almost ingon ani man sa to siya og kuan, nani man sa siya og speed sa iyang movement kung around 25 to 30 gihapon sa siya. So kato fortunately paspas ra gito si Yolanda, bisag naka-devastate to siya, paspas ra siya ni agi, unless kung nihinay siya para sa arirata sa mga 10 or 15 ang iyang kakusgod sa ay kanang kapaspason sa kaning bagyo, unya humain kusog pa jud iyang strand, mas dako pa jud na siya og devastation pagit sir. Miss Van? Yes ma'am. Unsay explanation ana nga niingon ka nga nihinay ang bagyo but doon na tayo gipang isa nga signal number 3 and signal number 2? Because sa ako ang murag pagsabot, murag dili siya common occurrence ba, kasagaran mo saka ang signals kung mo kusog usab ang bagyo. So unsay nahitabuan ni sa case ni Tino? Ang kanin sa case ni Tino ma'am, iyahang movement ang niubos. Pero ang iyang marag strength niya or kakusgon sa kaning bagyo is maintain pa siya sa pagkakaroon. The same gihapon siya na 110 km per hour ang iyang maximum sustained winds. And possible paghihapon niya siya nga later on before landfall is musaka pa gid niya siya into a typhoon category. So lahi ang strength sa bagyo, murag kakusgon sa bagyo ug ang ihang movement niya or sa may Bisayas movement. Kaya murag paagi niya ana. Oo. Iyahang pag-irog. Pag-irog. Kana. Lahi ang pag-irog sa iyang. Okay. So sa pagkakaroon Miss Van, ato lang gid ning giklaro no, kay even yesterday ang mga tao nag-panic buying na, and while we appreciate the preparedness, learning from the lessons of Odette and Yolanda, ang ato sad is nakakosod ni siya og grabe nga kabalaka labi pa sa mga katigulangan ug katusab intawong wala intay ikabay kanang puro ra panic wa nay buying nga nahitabo no. So sa pagkakaroon Miss Van, unsa mga orasa ang critical nga bantayanan nato og obserbaran nga kung naatay choice kanang mga oras nga magmatngon gyud ta or magtukaw bakha ta? Sige ma'am. Bali, kanya siya, natay initial, estimate nato na initial landfall niya dito sa may Eastern Visayas or dito sa may Dinagat area around midnight or early morning.
So, kung mo-traverse na siya niya, diri na dapita sa vicinity na sa Cebu, it's possible na it's around morning or afternoon na nanagid na siya marag ang sentro ana nanadiri sa kaya na vicinity sa Cebu. Pero before manggod ana is maka-expect gihapon ta na nagihapon mga kusog gihapon na hangin. So sa pagkakuan lang gyud ani ma'am para mas prepared lang gyud ta, mas maayo sad na nga paspas manggod ni siya mga around midnight is mag-prepare na lang gyud ta niya, alert lang gyud ta for any possible changes pud sa kaning bagyo pod o mas ma-prepare ta nga. Yes, ma'am. Okay, murag na putol, no? Murag na putol si Miss Van, partner, no? Nidungan sa pagbarina dito sa gawas. Murag na igo sa barina. Okay, so pero iyang gipasabot sa to partner nga doon na mga pipila ka mga lugar nga under signal number 1, 2 ug 3 nya matud pa niya nga although nihinay ang pag-erode 25 kilometers per hour ang movement niya into the landmass, pero nga-maintain niya yung strength ng 110 kilometers per hour, partner. So, mangumusta sa gata, partner, unsay preparasyon sa ato ang mga LGUs, lakip na ang Kapitolyo, partner, unsay mga gipang buhat na to nga kung ano? Atong susihon kung naabang atong mga reporters ug asa sad sila naka-station, no? Maybe would be also good to get reports from them. Sa ato silang balikan, partner. Ato na lang sigurong di na lang siguro natutuhilabtan sa si Ma'am Van, no? Nakahatag na tog report basig mo report pa sad to sa uban. Ang ato lang gyud ato nga bantayanan but nakatubag man sad siya nga by midnight mas maayong gyud nga magmat mo na lang pod. Okay. Nya samtang atong gipaningkamutan nga makontak nato ni atong mga reporters, so sila si Gian ug Cristel Filerca alang sa mga latest nga updates gikan sa ilahang mga beats. Ato asa ding ipalapos, partner, kining pipila ka mga pahinumdum. Ay, oo mo pa. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sama sa tong giingon kaganina partner unsa sagha ang mga preparations underway no sa ato ang Kapitolyo guban pa mga LGUs dinhi sa Sugbo nining nagsingabot ang bagyo nga si Bagyong Tino. So nanukad gikan didto sa Kapitolyo partner atong kaubanan si Gian Navarro alang sa iyahang situational report. Sir Gian, maing buntag, kumusta diha sa Kapitolyo? May buntag Attorney John na mamalo sa pagkakaroon na medyo malinaw ang panahon sa palibot sa Cebu Provincial Capital Compound o sa Metro Cebu. Apan bisan pa man o madagumon pa man ang panahon, wala pa may mga pag-uwan. Hugot gyapon nga gibantayan sa Kapitolyo ang mga nanimuyo sa 11 ka mga LGU sa Northern Cebu nga ilabi na katong giigo sa linog batok sa mamahimong epekto sa Bagyong Tino. Tungod dinhi nato nakalabay nga weekend ni man si Gobernador Pamela Baricuatro nga magbaton og buwag nga emergency response plan ngadto sa mga dapit nga hilabihang gigo sa linog ilabi na ang mga residente nga padayon pang naka or wala pa hingpit nga makabangon human sa mapangitabo. Sumapa sa giluwatang advisory gikan sa Provincial Information Office nga gipatuman ang pagpamakwit sa mga namuyo sa tent city ngadto na sa mas luwas nga dapit aron magpabilin nga luwas o gumikan kay gilauman man ang kusog-kusog nga hangin o pag-uwan o usa og ang ilagi kabalakan posibleng mo resulta sa pagbaha o di ba ka landslides. Usa sa mga gisiguro sa mga LGUs dito sa Northern Cebu mao ang pagpangita og evacuation center nga layo ra gyud sa risgo aron di mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga apektado nga mga residente. Labi na nga gilikayan gyud sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga mapun-an pa ang ihap sa mga nakalas og naangol butod sa posibleng kadaot nga mamugna sa maong nga bagyo. Sukad nga nakasud sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino, gi-activate na karong adlaw ang Emergency Operation Center alang sa walay puas nga monitoring. Gani as of this moment padayon karon no ang pagpakigas ang pagsabot karon sa masakop sa Cebu PDRRMO alang sa mga sunod nga lakang nga pangbuhaton o nagipang-deploy na ang ilahang mga sakop subay na sa gipatuman nga mga precautionary measures kay lagi red alert mangyud na sila. O gitaasan usab ang uban pang mga departamento nga ma-immobilize usab ang assets alang sa road clearing kun galing duni mga baling nga mga punuan, health services, supply transport, evacuation support ug pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Samtang gisiguro usab ang igo nga supply sa food packs ingon man tubig aron nga maapod ngadto sa mga namakwit nga mga residente.
Subay kini sa paghatag og dakong pagtagat sa Kapitolyo nga mao ang kaluwasan ngadto sa tanang mga nanimuyo. Unya niluwat usab kagapon og Executive Order number 66 si Gobernador Pamela Baricuatro diin Y klase, public and private sa probinsya sa Sugbo in until further notice hangtod nga mo lurang-lurang na ang panahon sa maong nga kusog nga bagyo. Attorney John Mamalo. Giyan, unsa sad ang mga pagpangandam nga gihimo o baka pag-abag nga gihimo sa atong kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo to address concerns like kining mga mangisda no nga nang harvest na lang og sayo sa ilahang mga isda no, and like nakita man gud ko sa post ni Konsehal Annabeth Quizon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi nga nag-auhag siya nga tabangan sad sa mga tao nga pamaliton kining mga bangus nga gipangbaligya nining mga mananagat nga tungod sa naghinangat nga bagyo nang ginabuhi na lang taon sila sayo nga pamupo sa ilahang mga harvest sa bangus kay aron usab dili mausik tanan nga ma-thank you na lang tungod sa bagyo. So doon na ba sa ilakang ang ato ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo pagsusi sa kahimtang sa ato ang mga mananagat ug sa atong mga mag-uuma ug unsa sad ang ilahang measures nga matunol usab kabahin ani. Mamalo ang mga local disaster offices gani hand in hand na karon ang PDRRMO o mga local disaster offices sa mga kalungsuran sa pagpatuman sa precautionary measures ilabi na nga for sure gipatuman gyud ang digid mahimo nga makapanagat alang sa mga apektadong mag-uuma. And gani sa ako nang gikaingon na Mamalo no kung isgutan nato ang mamahimong abag ato sa mga mag-uumano usa pod na sila sa mga maapod sa hinabang nga naka-prepare na sa kagamhanan na sa probinsya along with other nga mga agencies nga naka-preposition usab sa mga food packs nga mahatag ngadto sa mga apektado nga residente. Okay. Daghang salamat Sir Gia no sa imong update diha sa Kapitolyo nya padayon ta nga magsunod, mag-monitor sa mga information nga mo trickle down diha sa EOC kay nag-monitor mga sila diha 24/7. Nya daghang salamat sa imuhang update sa Sir Gian. We will bring you the latest updates o sa musunod pa nato ang mga news and public affairs programs ilabi na ang dugang panglakang sa Cebu PDRRMO. Nanukad diri sa Kapitolyo alang sa Hello Cebu may buntag Pinoy, Gia Navarro, CCTN News. Daghang salamat Gia Navarro sa imuhang live report at ang isab ninyo unyang hapon sa atong mga balita sa Sayri 47 ang mga updates usab no sa atong mga reporters gikan sa nagkalain-lain usab nga ilang mga area. Si Mary Rose usually covers kining Mandaue, si Cristel kasagaran adto sa Lapu-Lapu, Cordova ug mga silingang dapit samtang si Gian sa province no do na sa tay reports gikan sa Cebu City Government ug sa ato ang kapulisan. Unya as of this morning, sayo kaayo nag-post si Mayor Nestor Archival sa iyang mga updates no. In fact, kagahapon pa, blue alert na ang Cebu City ug karong buntag nag-red alert na gyud ang Cebu City no kabahin sa kabahin ining nagsingabot usab nga bagyong Tino. So kagahapon nag-meeting na ni sila but as of 7:11 this morning giisa na ang red alert sa Dakbayan sa Sugbo. Agig pagpakita sab sa ilang hingpit nga kaandam alang sa pagsud sa bagyong Tino nga nakaduol na gyud sa Kabisayan no. Tanang emergency units, tanan nga mga barangay responders ug ang City Command Center nakaandam na 24/7 karon sa ilang operations aron pagsiguro nga luwas ang matag Sugboanon. So giawhag usab ang mga tawo nga samtang sayo pa mangandam na kay dili baya ni dili biya in town ni kanang parehas linog nga dita makatag-an no. So mas labing maayo gyud nga makaandam sabta karon. So kamo attorney unsa inyong pagpangandam nga gihimo dito sa dire sa Talisay kagahapon partner na malit mi og kanang mga supplies nga igo sad nga at least ma-replenish ba kay para kung dili na unya makatabok-tabok lisod na unya so namalit unya dayon kini palit og mga kining flashlights o katong emergency lights in kaso mag-brown out. So mao na ang mga ang katong mga butang posible nga makaigo sa mong balay katong mga nagbarog nga mga
sa unsa lang gud nga posible nga mapalid sa hangin amo ang medyo gi-secure kay aron may na lang ba nga dili unta sa maigo niya. Dito partner sa kining Bugo kay ato man sa ning special nga gimonitor ang Northern Cebu partner no kay tungod lagi sa ilahang nasinati dito nga linog sab si Bugo City Mayor Mayel Martinez ni report kagabi partner nga duna na mga preemptive evacuation sa mga pamilya nga matod pa ni Sir Gian ganina katong mga nanimuyo sa tent city didto so murag ilang ipang take down ang mga tents kagahapon. So katong mga nagpuyo sa tent communities gipang preemptively evacuate base sab sa mga barangay disaster risk reduction kauban ang mga taga-barangay disaster risk reduction and management offices niya. Ang listahan sa mga evacuation centers sa nagkadaiyang mga barangay gipost ni didto sa ilahang i-post ni karon unya sa ilang LGU aron ma-check again ang proseso to really make sure nga ang mga structures are safe enough to withstand the weather. Unya same sad na ngadto sa kuan silingang mga LGUs partner sa San Remigio sa Medellin grabe sad ka-active ang ilahang mga local disasters. In fact, bisag atong wala pay kalagkalag October 30, 31. Sige na sila meeting, convene na ang ilahang local disaster. So, that's a good thing sad no kay at least proactive ang ato ang mga otoridad. Oh, kay bunog sad kaayo sila gyud, kaayo nya karon samutan pa gyud, wa pa intaw na hiluna. So ning tungura ato sang susihon di ay kung asa ni siya nga area manukad, si Crystal Joy Pelarca niya karon sa tong linya. Crystal, good morning ug kumusta diha sa gawas? Maayong buntag, Ma'am Malu and Attorney John. Maayong buntag usab sa mga viewers sa Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Na ako karon diri himutang sa Santa Fe Port sa Bantayan Island. Sa gipagawas nga bulletin sa pag-asa alas 11 kagabi lakip ang Bantayan Island sa gipaubos sa signal number 1. Ug tungod niini, kanselado na ang mga biyahe sa barko. So sa akong pagsusi karong mga orasa na matikdan ako nga medyo bawd na unya dagom na usab diri ug karong mga higayuna nagsugod na og pagtaligsik. Unya wa nay naka-standby nga mga barko diri sa Pantalan samtang dito sa terminal mingaw na usab ang passengers waiting area. So sa akong nahinabi kaganina dito nga mga kawani sa Santa Fe LGU alas 8:30 kagabi ang last trip unya mao na to ang last trip kagabi 8:30 pag alas 11 gipaubos na sa signal number 1 unya kaganihang kadlawon daw nagdasok na pud ning mga pasahero tungod kay nang hinaot nga naay biyahe padung pabalik sa syudad kay kaning gikan lagi ani ulit tungod sa kalagkalag kay mo biyahe na unta sila pabalik sa syudad kay ting trabaho na ting balik na gyud ning mga higayuna unta supposedly karong mga orasa daghan unta di mga pasahero apan tungod sa bagyo tungod kay nasuspenso ang biyahe wa koy mga nakita diri nga mga pasahero. Crystal, kano sa kani uli diha? I understand ni uli kag Bantayan for the kaning kaning kalagkalag. Ni uli ko mamalo pag Saturday udto. Kagahapon dito sa Lapu-Lapu area init kaayo. Kagahapon usab Crystal diha sa Bantayan. Kumusta man sab, init basab kaayo sama sa among nasinati dinhi? Kagahapong adlaw sukad Sabado ug Domingo init ang panahon diri unya kaganina gani bisan mga alas 7 sa buntag init pa diri karon ni pag-abot ako diri sa Pantalan ni dagom unya ni tugod og taligsik. Actually Crystal sa latest nga gipagawas nga bulletin sa pag-asa, dili na lang signal number 1 ang Bantayan kay naa na siya sa signal number 2 based sa latest nga update. So the entire islands of Bantayan, the tibuok Bantayan kanang tulo ka lungsod diha ipaubos sa signal number 2. So medyo kuan sad ni magmatngon sa mga taga-isla diha Crystal siguro. Sa pagkakaroon nga signal number 2 Crystal, ma-feel ba ninyo diha nga dunay kausaban or unsa ang inyohang na-feel nga any indication nga signal number 2 na or nagkaduol na ang bagyo? So far, mamalo, karon wala pa kayo kay kalma pa ang panahon, taligsik pa mong nasinati diri og karon nang gud ning higayunan ni taligsik mga alas 8 na gid pasado. So wa pod ni nakasinati diri og kusog nga hangin. Yeah, kumusta man sad ang mga preparations diha sa inyohang mga LGUs Crystal kung naatay na monitor? Actually, katupag Sabado pa tigom si Mayor Isamar Espinosa sa mga tungdang mga offices para sa preparation. Ug karon mo na kung sa taon kung unsa ba ang
unsay mga measures nga ilang buhaton karong adlaw ilabi na nga giisa lang sa signal number 2 ang Bantayan Island lakip na ang Santa Fe unya ato pong kuanon kay unsay mga naa na ba yung mga gipang relocate o gipa evacuate nga mga nagpuyo labi na coastal areas nga dili dapita. Cristel, ang mga tao sa diha unsay gibuhat nga pagpangandam, there are some portions and posts in Cebu no nga makita nato nagpanic buying na, nangumpra ng grocery, ang uban hurot-hurot ng flashlights ug mga emergency lights. How about dinha sa isla sa Bantayan? Kana mamalo giawhag na nadaan ang mga residente nga pag-andam sa ilang mga emergency kit. So, syempre usali sa mga nakasinati sa bagyong Yolanda ni adto unya karon mo o makaingon lang kag naay bagyo nga mopadong maigo ang Bantayan Island diya murag magkuan na gid ang mga tawo murag nakagam na so kung moingon na nay bagyo mangandam na gid ang mga tawo diring dapita. So kani ba learnings from the Yolanda experience? Sorry Mamalo. Kani nga mga ingon-ani nga pagpangandam nga murag natural na lang para sa mga taga-Bantayan, Cristel, tungod ba sab ni sa nasinati nato kaniadto sa panahon nga niigo ang bagyong Yolanda? Yes, Mamalo. Sa nagtud na ikuan na ni nga ugnay kana mo ingon na tag bagyo bisag dili sa nga nakakusog basta kay maapektuhan lang ang Bantayan Island. Magandam na gyud ang mga residente dire ug mao na ang kuan gyud sa LGU. Considering Cristel nga kining isla Manilo so gipalibutan og tubig, kagabi miluwat man sagud ang pag-asa og storm surge alert sa mga lugar diin ni maagian sa bagyo. And then ang sa Cebu giingon sa pag-asa nga mga 2.1 until 3 meters ang pagsaka sa tubig diha dapit sa mga kabaybayunan. Kumusta sad ang sitwasyon diha sa dagat inyong mga bawd karon nya daghan jud mga nanimuyo unsa man say mga gipambuhat nga measures aron maprotektaan ning mga posible nga maapektahan nga mga residente? Kana Attorney John tungod kay nanay mga kuan pa anam-anam na ni evacuate ang kaning mga nanimuyo diri sa coastal areas kay expected naman gid na nga mo naibagyo mo dako ang dagat mo bawd so ang kanang mga diawhag gid ang mga nagtulo sa mga kabaybayunan sa pagbalhin o sa pag-evacuate na. Okay. Daghang salamat Cristel Felerca sa imuhang live report gikan sa isla sa Bantayan unya pagmatngon diha kay mangayo pa mig update sad sa inyo nya sa lain nato nga programa. Manghinaot lang sa tanong nga everything will be fine especially on their end kay naagyud siya ngadto niya while as reporters in my case I see that as an opportunity to be there where action is. Di sad nato kalimtan nga si Cristel is really from there ug yang pamilya na asab didto and of course don't forget dai nga safety first. Okay, so salamat Mamalo and Attorney John nanukad dinhi sa Santa Fe Port sa isa sa Bantayan. Crystal Joy Felerca alang sa Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Okay, mao kadto si Crystal Joy Felerca nanukad gyud gikan sa isla sa Bantayan nga suki na kaayog bagyo attorney unya usa sad gyud sa kanang delikado sab nga mahapitan gyud no bisag di pa siguro ang mata sometimes mayon ang uban may pa na lang lagig mata ang motunong nato kay kanang mas linaw-linaw pa kung itandi sa kanang surrounding area kanang mga ikog mo pa noy mas grabe damage when it comes to bagyo. Sa ato asad siguro mga netizens partner no kay kagabi or over the past few days daghantag mga nabantayan bitaw nga mga shared nga mga information nga maglibog ta kung verified ba ni or wala. So para dili na lang nato siguro maka-spur og kining unnecessary nga panic or unsa man misinformation or disinformation, mas maayo nga pilion na lang nato ang pagpakisayod based sa kanang mga official bitaw nga mga page sama sa DOST Pag-asa partner. Choose your sources. Kung di magay mo ka-access og Pag-asa, wa mo internet, balik gyud ta sa importance of kanang legitimate kanang media sources nga inyuhang madungog, be it in the form of news. Kay ang mga sakop sa media karong mga panahon na, of course, maningkamot sa gidna nga makahinabi og experts no aron mo discuss kabahin ini mao na nga doon na gyud na mga efforts nga makighinabi gyud sa mga representante sa Pag-asa Mactan. Unya attorney nagtan-aw din nato karon si
Donya Julie Padillo. Donya, good morning. Dili ko ka-respond sa imuhang message sa Messenger. Kay gi-restrict ko sa Facebook. Ako na silang kalingawan nun niya. Kalingawan. Na ako'y abogado. Nako'y abogado. Ganahan ba ka attorney landmark case? Wow! Kasi ko abot ang Supreme Court na partner no kay Kuan. Bitaw, oy amping mo din ha. Amping yun in town mo din ha. No? Yung mga nananaw na to, amping mo. Diri sa CCTN, naanad na ta, bisan panahon sa Yolanda, o panahon sa Odette, o guban pang mga bagyo, basta kutob sa signal. Padayon sa atong paghatag og mga kasayuran og mga updates sa atong kaigsuonan. Wala naman tay oras, partner. Ay wala na Wala na gyud. Pag-ingon nato magpadayon. Magpadayon ta. Dili na pa man sila ilain nga programa na balita sa alas 12 then asa tay sa 47 karong hapon. So pabilin mo nga magpakisayod sa atong mga kuan sa balita. Ato say padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usanay nimo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maning kamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 nagaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 ito sa 20 nagingon, timane kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayowa sa Ginoo nga magkalingkamas ka nining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang ulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datag na kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa mong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Nanay Diana Limchua o Tatay Dodong Limchua. Salamat usab ni Archbishop Alberto Uy, and thank you Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Robert, Miss Inday, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tayo balik ugma, pero sa dili pa tangisab ninyo throughout the day ang atong updates gikan sa ato ang News and Public Affairs team, kabahin usab ni ining mga kalambuan no ug mga kasayuran related ni ining bagyong Tino nga nagkaduol na sa ato ang dapit dinhi sa Kabisayan ug sa Mindanao. Ako si Malu Inocando Tabar ug magkita ta ninyo balik ugma sa atong manabakag panamilit. Manaman siguro. Panamilit ang balik. Panamilit ako si Attorney John Destacamento. Magkita ta ninyong balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag Pinoy. Amping and God bless us all. Mayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsunod.
Usa ka pagtuo. Usa ka tingog.